Ayun, hello guys. Nandito na naman tayo para mag-shoutout para sa mga latest na nag-comment na nakita ko dito. So, shoutout sa lahat ng taong to. Shoutout kay Benedict Tanieves, kay Delia Joksing, Winnie Belnas, kay Mardy Suzuki, Junisha Barnes, ito si Chata Vinculagud, ang hirap basahin. So, pagka ganito, ang haba po ng name ninyo, kasi handler name lang to kaya ang hirap basahin. I-comment nyo na lang yung, yung actual na name ninyo, saka yung papa-shoutout ninyo. Shoutout din kay Rosalinda Dablas, Jose Esteler, kay Erlinda Samson, Jessie Botron, Lourdes de Jesus, Richard, kay Amalia Seslaw. Shoutout din kay AJ Ahe, kay Nestor 6623, at kay Kate Rojas. So yun ang ating shoutout ngayon at yun ang nakita kong madalas mag-comment talaga dito. At paano? Umpisahan na natin ang kwento. Digmaan ng engkanto at hukbo ng aswang. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng barangay Malimban, mayroong isang lugar na tila kinalimutan ng panahon. Ito ang Sitio Madilima. Binabalot ito ng makapal na ulap kahit nakalagitnaan ng araw, at ang hangin ay tila laging nagdadala ng mabigat na bulong. Isang lumang kwento ang palaging bumabalik sa isipan ng mga matatanda. Ang lugar daw na ito ay dating tirahan ng mga engkanto at nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao. Si Damian ang isang binata na nakatira sa lugar na iyon. Isang mangangahoy. Nakagawian na niya ang palaging magpunta sa bundok upang doon ay manguha ng mga kahoy na ibebenta niya sa sino mang nangangailangan noon. Madalas ang tangi lamang niyang kasama ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Badoya. Bagamat malayo ang agwat ng kanilang edad sa isa't isa, naging magkasundo sila sa halos lahat ng bagay at ito na rin ang halos nagsisilbing kuya niya. Tama na siguro itong nakuha ko, pre. Gutom na ako eh. Malapit na rin palang magtanghali. Turan ni Badoya habang pinupunasan ang pawis sa noo at ibinaba ang dalang sako na may dalang mga sanga ng punong kahoy na kanyang nakuha. Ha? Iyang aga pa, pre ah. Maya-maya ng kaunti. Pupunuin ko lang tong sako na dala ko. Sagot naman ni Damian sa kaibigan. O sige, hihintayin na lang kita doon sa ilalim ng puno. Magpahinga na muna ako. Puntahan mo na lang ako doon kapag natapos ka na, ha? Muling tugon ni Badoya. Sige pre, hayaan mo. Saglit na lang naman to eh. Isang parte na lang ng lugar ang pupuntahan ko tapos uuwi na tayo. Sagot muli ni Damiana. Nagpatuloy naman sa pagkuha ng mga kahoy sa paligid si Damiana at kumilos na si Badoya para maupo sa sinabi niyang puno. Nagpalinga-linga pa si Damian habang naglalakad at nang bumaling siya sa isang sulok ay namataan niya ang isang kakaibang bagay na nakaagaw ng kanyang atensyon. Ano kaya to? Bakit mukhang kakaiba? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay ha. Bulong niya sa kanyang sarili habang kinukuha ang bagay na nakalapag sa lupa. Nang madampot ay mataman niya nga tinitigan ang bagay na yon. Nakita niya ang bawat detalye ng malakristal na diamante na may 3 patulis na parang sima sa pinakadulo nito. Kasing haba iyon ng daliri ng isang hintuturo. Ilang minuto pa niyang tinitigan ng maigi ang naturang bagay. Ngunit nang hindi niya mawari kung ano yun, ay hindi na lang niya inisip pa at inilagay na lamang sa bulsa ng suot niyang pajama. Halos 1 oras pa ang kanyang ginugol bago tuluyang mapuno ang bitbit na sako na lagayan ng mga kahoy.
nang magpasya siyang bumalik na sa kinaroroonan ng kaibigan. Nang makabalik ay nakita niya na natutulog iyon habang nakaupo at nakasandal sa malaking puno. Dahan-dahan niyang niyugyug ang kaibigan upang ito ay gisingin. Bahagya pa itong nagulat ng maalimpungatan at idilat ang mga mata. "Gising na pre, nakapuno na ako ng mga kahoy. Uwi na tayo." Pag-aaya niya dito. "Ganun ba pre? Nakatulog pala ako. Saglit lang at mag-iinat lang ako. Saan ka ba nakarating at parang nagtagal ka pa yata?" Tanong ni Badoy sa kanya habang pupungas-pungas pa. "Hindi naman ako masyadong lumayo. Doon pa rin sa dati kong pinupuntahan. Mas marami kasi akong nakukuhang kahoy sa bahaging yun eh." Tugon naman ni Damian. Ganun ba? Mabuti naman at nakapuno ka. Marami-rami na rin yan. O halika na, umuwi na tayo bago pa abutan ng malakas na ulan. Tugon naman ni Badoy at tumayo na upang simulan ang kanilang paglalakad. Habang naglalakad na sila, ay biglang naalala ni Damian na ipakita sa kaibigan ang nakita niyang kakaibang bagay kanina. Kaya naman dinukot niya iyon sa bulsa at pinakita dito. "O nga pala pre, may papakita ako sa'yo. Tignan mo to. Ano kaya to?" Tanong niya sa kaibigan nang iabot ang hawak na malakristal na bagay at saglit silang napahinto sa paglalakad. "Teka, ngayon lang ako nakakita ng ganito ah. Saan mo naman ba nakuha yan?" Takang tanong din naman ni Badoy sa kanya habang nakatitig na rin sa bagay na iyon. "Kaya nga pre, ako rin ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Parang kakaiba no? Nadampot ko yan kanina doon sa lupa habang nangangahoy ako." Tugon ni Damian. "Naku pre, mukhang wala namang kakaiba dyan. Itsura lang yan ang kakaiba. Baka basura lang yan. Kasi kung may halaga yan bakit itatapon ng may-ari, hindi ba?" Kontra ni Badoy. "Sa bagay, tama ka rin naman dyan pre. Pero itatago ko na lang din. Baka kasi may maghanap para may bigay ko na rin." Sagot ni Damian at muli nang ibinalik sa bulsa ang diamanting patulis na bagay. Matapos ang usapan nilang iyon ay nagpatuloy na lang sila sa paglalakad at hindi na muling nag-usap hanggang sa marating na nila ang kanilang mga bahay. Naunang humiwalay si Badoy dahil mauunang madadaanan ang kanyang bahay bago marating ang bahay naman ni Damian. Nang nasa bahay na si Damian ay itinago niya ang mahiwagang bagay at inilagay iyon sa pinakailalim ng kanyang aparador at hindi na binigyan pa ng atensyon na tignan iyong muli. Mas ninais niyang magpahinga upang makakain ng tanghalian at makapagpahinga sandali upang sa hapon ay malinisan na niya ang mga kahoy na kailangan niyang ibenta kinabukasan. Kinabukasan ay matagumpay naman na naibenta ni Damian ang mga kahoy sa palengke at nakauwi siya ng maayos na may dalang bigas at ulam upang kanyang hapunan. Matapos makapaghapunan ay nagpahinga na lamang siya sandali sa labas ng kanyang bahay upang magpahangin bago ipasya na matulog na. Ilang oras ang nakalipas. Nang nakahiga na siya ay tila hindi pa rin siya dalawin ng antok. Kung ano-anong posisyon na ang kanyang ginagawa para makatulog ngunit hindi pa rin siya inaabutan man lang ng antok. Maya-maya ay isang malakas na kalabog ang naramdaman niya sa labas ng bahay. Nagmamadali siyang tumayo upang tunguhin ang pintuan at silipin kung ano ang bumagsak na iyon. Ngunit nang silipin niya ang maliit na awang sa pinto, ay wala naman siyang anumang nakitang kakaiba. Nang matiyak na wala namang naroon, ay pinasya na sana niyang bumalik sa higaan, ngunit akmang babalik na siya nang muli niyang marinig ang isang malakas na pagkalabog. Ngunit sa pagkakataon na iyon, ay hindi na sa labas ng kanyang bahay, kundi sa bubungan na iyon nang gagaling. "Sino yan? May tao ba dyan?" Tanong niya na medyo kinakabahan. Ngunit wala siyang anumang natanggap na tugon mula sa kanyang tanong. Sa halip ay narinig niya ang tila mabilis na nilalang na naglalakad ng padabog sa itaas at pabalik-balik iyon doon.
Kung sino ka man, lumayas ka dito ngayon din. Kilala kita at alam ko kung saan ka nakatira. Pasigaw na inis na sabi niya habang unti-unting tinutungo ang kusina upang kunin ang lagayan ng asin doon. Ngunit nang akmang malapit na siya sa kusina, ay mabilis na nasira ang bubong ng kanyang bahay dahil yari lamang iyon sa pinagtagpi-tagpi na lumang yero na bigay lamang sa kanya ng mga kapitbahay. Kaagad na dumausdos pa ibaba ang naturang nilalang at napunta iyon sa loob ng kanyang bahay. Sa pagkakataon na iyon ay bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang na hindi niya mawari ang anyo. Kulay itim na makintab ang buong katawan nun at nagbabaga ang mga mata sa galit. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang matatalas na kuko nito at ang mahabang mga tenga na lampas sa kanyang ulo. Ang mukha nito ay kulubot na tila mukha ng naaagnas ng patay na tao. Sa labis na takot ay hindi alam ni Damian ang gagawin. Kaya naman mabilis niyang inaitapon sa nilalang ang asin na hawak niya dahilan para nagkalat iyon sa sahig, ngunit hindi naman lubusang tumama sa kakaibang nilikha. Aswang! Layuan mo ako! Umalis ka dito! Pasigaw at hintakot na sambit niya habang unti-unting umaatras. Kung nais mong mailigtas ang buhay mo, ibigay mo sa akin ang bagay na nadampot mo kanina sa bundok. Galit na wika ng aswang sa babaeng tinig na nakakatakot. Hindi ko ibibigay sa'yo yun. Kapag napatunayan mo na sa'yo yun, saka mo na lang yung makukuha. Pagmamatigas na tugon niya sa gitna ng labis na takot. Kung ganon, mapipilitan akong kunin iyon sa iyo ng marahas. Sigaw ng aswang at mabilis na susugod na sana iyon sa kanya. Sige, subukan mong lumapit sa akin. Susunugin ko ang bahay mo. Alam ko kung saan ka nakatira. Aswang ka! Pasigaw naman na inis na galit na turan niya habang mabilis na hinugot ang itak na nasa ilalim ng lamesa. Nang marinig ng aswang ang sinabi niyang iyon, ay nakita nito ang hawak niyang itak, ay tila na alarma iyon at napatigil. Nag-alangan ito nang lumapit sa kanya at bahagya pang napatras bago galit na muling nagsalita. Kung inaakala mo, basta-basta na lang akong susuko para makuha sa iyo ang mutya ng pana, nagkakamali ka. Dahil hindi pa ako tapos sa iyo, babalikan kita upang kunin ang mutya na yun sa iyo. Mahabang wika ng aswang bago malakas na tumalon muli sa itaas kung saang butas na kanyang pinanggalingan sa bubonga. Hindi ako natatakot sa iyo. Bumalik ka! Kahit kailan mo gusto. Kunwari ay matapang napahabol na sabi niya nang lubusan ng maglaho sa butas ng bubungan ang nilalang. Ngunit nang tuluyan na iyong mawala ay nanginginig sa takot na kaagad niyang tinakpan ng tabla na nakasiksik sa gilid ng kanyang papag ang malaking butas na nilikha ng naturang aswang. Iyon sana ang gagamitin niya bilang pamalit sa sahig ng kanyang higaan, ngunit hindi pa niya iyon magagawa. Kaya naman, gagawin na lamang muna niyang pantakip sa nabutas ng aswang sa bubonga. Matapos ang pangyayaring yon, kinabukasan ay ipinasya ni Damian na magtungo sa pinakamagaling na antingero sa kanilang baryo na si Apo Lakay. Doon ay kinonsulta niya ang pag-atake ng aswang sa kanya noong gabi at upang humingi na rin ng mga pangontra mula sa matanda. Natitiyak kong hindi ka titigilan ng aswang na yon at babalikan ka niya isa sa mga araw na ito. May pakay siya sa iyo at may nais siyang kunin. Wika ni Apo Lakay nang magkaharap na sila nito. Oo nga po, Apo Lakay. Nais daw niyang kunin sa akin yung bagay na nakuha ko kahapon doon sa bundok habang ako'y nangangahoy. Kasama ko nun si Badoy. Pagtatapat niya sa matanda. Kung ano man ang pakay niya sa iyo, nakatitiyak ako na mayroong iyang koneksyon sa halaga ng kanyang buhay. Kaya mas makakabuti na wag mo na lang ibigay upang sa muli niyang pagbabalik
ay maturuan natin siya ng leksyon. Mahabang pahayag ng matanda. Ano po ang maaari kong gawin ngayon, Apo Lakay? Wala po kung anumang pangontra sa kanya, maliban sa lumang itak na ginamit ko sa pangangahoy. Kinakabahang tugon naman ni Damian. Matapos niya iyong sabihin ay saglit na umalis sa kanyang harapan ang matanda at nagtungo sa kanyang silida. Nang makabalik ay dala nito ang isang bagay na nakabalot sa kulay kalawang na tela. Binuksan iyon at inilabas mula doon ang isang metal na kulay pilak at mistulang maliit na tubo. Inabot iyon sa kanya at ipinaliwanag kung ano ang bagay na iyon. Kunin mo ito. Magsisilbi iyang pangontra laban sa mga aswang at masasamang elemento na nais gumambala sa iyo. Wika ng matanda nang maiabot sa kanya ang naturang bagay. Ano po ito, Apo Lakay? Ngayon lang po ako nakakita nito At paano po ba ito gamitin? Tanong niya sa matanda nang abutin ang anting-anting na iyon habang tinititigan. Ang tawag dyan ay alpa, isang instrumento na nagbibigay ng tunog na hindi nais marinig ng mga aswang. Kapag nasa paligid sila, hipan mo lamang yan at kusa silang aalis dahil lason sa kanilang pandinig ang nililikhang tunog niyan. Paliwanag ni Apo Lakay. Maraming salamat po dito, Apo Lakay. Iingatan ko po to. Pagpapasalamat naman niya rito. Paalala ko lang sa'yo, iwasan mo makita iyan ng kahit na sino o magamit sa walang kabuluhang bagay sapagkat maaaring mawala ang bisa niyan kung mangyari yon. Pagpapaalala ni Apo Lakay sa kanya. Tumango naman si Damian bilang tugon sa sinabi nito. Matapos iyon magalang na siyang nagpaalam upang umuwi at muling nagpasalamat sa matanda. Masaya siyang nilisan ang bahay ni Apo Lakay na puno ng tapang na harapin ang aswang na maaaring sumalakay sa kanya anumang oras, sapagkat tiyak niya na meron na siyang proteksyon laban sa mga yon. Makalipas ang ilang araw ay tila naging maayos naman ang lahat sa buhay ni Damian. Wala na siyang kakatwang nararanasan at hindi na rin bumalik pa ang aswang sa kanyang bahay upang sumalakay. Kaya naman inisip niya na maayos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang patulog na sana siya, ay gaya ng dati, hindi na naman siya dalawin ng antok. Kaya naman sinubukan niyang magpunta sa banyo na nasa likurang bahagi ng kanyang bahay upang maligo at nang sa ganon ay mapreskuhan. Makaligo na nga muna. Baka kapag napreskuhan ako saka pa lang ako makakatulog ng maayos. Bulong niya sa sarili habang binabaybay ang daan patungo sa palikuran. At dahil nga sinabihan siya ni Apo Lakay na palaging dalhin at ingatan ang anting-anting na alpa, ay dinala niya iyon sa pagpunta sa banyo bilang paghahanda sa anumang maaaring mangyari. Subukan mo lang sumugod sa akin ngayon. Ewan ko lang kung makakapalag ka pa dito sa anting-anting na binigay ni Apo Lakay. Muling bulong niya sa sarili nang nasa loob na ng banyo. Ngunit hindi pa man siya nakakapag-alis ng mga kasuotan, ay kaagad siyang nakarinig ng mga ingay at kaluskos sa di kalayuan. Saglit siyang tumigil sa pagkilos at pinakiramdaman ang pinanggagalingan ng ingay. May tao ba dyan? Pasigaw na tanong niya kahit hindi sigurado kung may sasagot sa kanya. Nang walang anumang tumugon mula sa tanong ay hindi na lang niya iyon pinansin. Sa halip ay nagpatuloy na lang siyang kumilos upang ituloy ang pagligo. Subalit hindi pa man siya nagsisimulang muli sa pagkilos ay nakarinig na siya ng mga kakaibang pag-angil na kung anong nilalang, kasunod ang pag-alulong ng mga aso sa paligid. Nakadama siya ng labis na kilabot at tinangka niyang lumabas upang tignan kung ano ang nangyayari sa labas at kung saan nagmumula ang mga kakatwa at nakakakilabot na ingay na iyon. Paglabas niya pa lamang ng pintuan ng banyo na yari sa lumang dahon ng anahaw, ay nagulat siya sa nakitang mga nilalang na anyong tao, ngunit kulubot ang mga mukha at matatalas ang mga kuko
sa kanilang mga kamay. Mahahaba ang mga buhok ng mga iyon. Nakatayo sila sa di kalayuan at halatang sadyang hinihintay ang kanyang paglabas. Sino kayo? Anong klaseng mga nilalang kayo? At anong kailangan ninyo sa akin? Hintakot na tanong niya sa mga iyon nang makitang unti-unti silang lumalapit sa kanya. Biglang lumabas mula sa likuran ng grupo ng mga nilalang ang matandang babae na may kakaibang itsura. Nagpatiuna iyon sa pangkat ng mga kasama niya at nagsalita habang tumutulo ang malalagkit na laway sa kanyang bibig. Naalala mo pa ba ako? Ako si Maligna. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi pa ako tapos sa'yo at babalikan kita. Ngayon, kung ibibigay mo sa amin ang mutya ng pana na kinuha mo sa bundok, gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ka namin sasaktan. Mahabang pahayag ni Maligna. Kahit patayin niyo pa ako, hindi niyo makukuha sa akin ang kailangan ninyo. Ano ba kasing meron sa bagay na yon at nais niyong makuha sa akin? Pagmamatigas na tugon niya habang palihim na may dinudukot sa bulsa ng kanyang suot na salawal. Sapagkat ang mutya na iyan ay nakasalalay ang aming pagiging immortal. Hindi ikaw ang dapat na magtangan niyan. Galit na sagot ni Maligna. Hindi iyan nababagay sa inyong mga mortal. Dagdag pa nito. Matapos iyon sabihin ay marahas na kumilos ang iba pa nitong mga kasamahan upang unti-unting lumapit sa kanya at tila akmang susugod ang mga yon. Nang makita na halos malapit na ang ilan sa mga aswang na nilalang, ay mabilis niyang kinuha ang anting-anting na alpa at dali-daling hinipan iyon. Kaagad namang lumikha ng nakakarinding tunog ang naturang instrumento at tila takot na biglang napaatras ang sana ay palapit sa kanya. Ang tunog ng alpa! Hindi! Tigilan mo yan! Isa kang hangal! Galit na sigaw ni Maligna kasabay ng pag-atras ng kanyang mga kasama habang nakatakip ang mga kamay sa kanilang mga tenga. Ipinagpatuloy pa ni Damian ang pag-ihip doon upang mas lalong gumawa ng kakaibang tunog. Nakita niya na unti-unting nangihina ang mga aswang na nasa di kalayuan at tila hirap na ng maglakad ang mga iyon upang lumayo. Nakita din niya na bumagsak pa sa lupa ang ilan sa mga iyon at nagpagulong-gulong na tila ba may iniindang kung anong sakit. Halos lahat ay hindi na kayang makatayo pa hanggang sa nag-anyong mga ibon na itim ang mga iyon at hirap na lumipad bago tuluyang naglaho sa himpapawid sa kadiliman ng gabi. Nang matiyak na wala na ang kanyang mga kalaban, ay ipinasya na lamang niyang ituloy ang pagligo at matapos ay napangiti na bumalik siya sa loob ng bahay upang ituloy na ang pagtulog. Ngunit habang nakahiga siya at nakatitig sa bubong ng kanyang bahay, ay isang desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Kinabukasan, paggising ay agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng aparador at doon ay kinuha niya ang mutya ng pana at inilabas iyon. Nang muli na niyang hawakan ang mutya, ay tinitigan muna niya iyon ng mataman at nagsalita. Ikaw ang nagdudulot ng takot at pangamba sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit madalas na malagay sa alanganin at tiyak na panganib ang buhay ko. Siguro, kailangan na kitang isuko at ibigay sa kanila. Nang sa ganon, ay tigilan na nila ako. Bulong niya sa sarili na tila kinakausap ang mutya ng pana na nakapatong sa kanyang palad. Hindi pa man lumilipas ang 1 minuto matapos niyang sabihin ang mga salita na iyon, ay may tila maliwanag na bagay ang lumitaw sa kanyang harapan at doon ay lumabas ang isang nilalang na lalaki na nakasuot ng kapa na kulay ginto at may mahabang balahibo ng manok na nakapalibot sa kanyang ulo. Sino ka naman? Huwag mong sabihin na kailangan mo rin ang mutya na to. Huwag kayong mag-alala dahil ibibigay ko na to sa inyo para tigilan nyo na ako. Kulat na sambit niya habang iniaabot sa nilalang ang hawak na mutya. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang nilalang.
Ako si Liwayon, ang tunay na tagapangalaga ng mutya ng pana na hawak mo ngayon. Sinadya kong iwanan iyan sa bundok upang ang sino mang may mabuting loob na makapulot ay pagkakaluban ng buhay na walang hanggan. Bungad ni Liwayon sa kanya. Napamulagat naman ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabing iyon ni Liwayon. Muli ay napatitig siya sa tangan ng mutya at narinig niyang nagsalita ulit ang kanyang kaharap. Kaya nais iyang kunin ang mga hukbo ng aswang mula sa iyo dahil iyan ang makapagbibigay sa kanila ng kakayanan upang mabuhay ng walang hanggan at walang katapusan. Kaya pakiusap, wag na wag mong ipagkakatiwala ang mutya na yan kahit kanino. Paliwanag naman ni Liwayon. Halos wala siyang masabi sa kanyang narinig at hindi niya alam ang magiging reaksyon sa kanyang nalaman. Maya-maya ay nagawa rin niyang magsalita at magtanong sa nilalang na kanyang kaharap. Ibig sabihin, magkakaroon din ako ng buhay na walang hanggan habang nasa akin ang mutya na to? Taka ngunit namamanghang tanong niya rito. Tama ka, kaya mas mamabutihin ko na lamang na sa iyo iyan mapunta sa halip na sa kanila. Isang tiyak na mapanganib at nakakakilabot na pangyayari ang kahaharapin ng buong mundo kung sakaling isa man sa kanila ang makakuha ng mutya na yan. Patuloy na paliwanag ng nilalang na si Liwayon. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Hindi ko na isusuko sa kanila ang bagay na to. Iingatan ko na lamang at poprotektahan laban sa kanila. Magalang na tugon muli ni Damian. Magaling kung ganun. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nakaagapay sa iyo sa anumang laban na iyong kakaharapin. Tandaan mo, ang pagkakaroon ng mutya na iyan ay nangangahulugan ng isang habang buhay na responsibilidad at tungkulin. Maging matatag ka nawa sa iyong pakikibaka. Nakangiting wika ni Liwayon. Matapos iyon sabihin ng nilalang na iyon ay mabilis na itong naglaho sa harapan niya at hindi niya na iyon nakausap pa. Nang mag-isa na lamang siya ay napuno siya ng pagtataka at pangamba. Bagamat ay handa na siya sa responsibilidad na nakaamba sa kanya, kapalit ang pagkakaroon ng mutya na iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit dahil hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, ay ipinasya na lamang niyang ibalik sa aparador ang naturang mutya. Ilang araw ang lumipas ay naging ordinaryong mga araw na lamang iyon kay Damian. Tila nakakaranas siya ng katahimikan matapos niyang makausap si Liwayon. Wala na ring mga aswang na gumagambala at sumasalakay sa kanya upang muling tangkain na kunin ang mutya ng pana. Naging kampante naman siya at nagpatuloy sa buhay. Isang hapon, nang kakauwi pa lamang niya mula sa pagtitinda ng mga kahoy at habang nagpapahangin siya sa labas ng kanilang bakuran, ay isang matandang babae ang huminto sa tarangkahan ng kanyang bakod at nagsalita. Magandang hapon sa iyo, iho. Ako si Perla. Baka gusto mo ng kamuting kahoy. Bagong ani ito mula sa mismong taniman ko. Huwag ka mag-alala. Wala itong bayad. Kaya ko ito sa iyo ng libre, kapalit ng isang basong tubig. Maaari mo ba akong painumin? Tanong ng tila nagmamakaawang matandang babae. Sigurado po kayo? Libre nyo na yung kamote na yan? Paano po kayo? Gulat at takang tanong niya sa matanda. Naku anak, huwag mo na akong alalahanin at sawang-sawa na ako sa mga tanim kong kamuting kahoy. Napapatawang tugon ng matanda. Sige po Lola Perla, kayo po ang bahala. Teka po, papasok muna ako saglit sa loob ng bahay. Kukuha ko ng tubig. Magalang na paalam niya sa matanda at pumasok na sa bahay bitbit ang supot na may laman ng kamuting kahoy. Ilang segundo lamang siyang nawala sa harap ng matanda bago bumalik, dala ang isang basong tubig. Magalang na iniabot iyon sa ginang at ininom naman iyon kaagad. Matapos inumin ang isang basong tubig ay muling ngumiti ang matanda sa kanya at nagpasalamat. Maraming salamat, iho ha. Lutuin mo na kaagad yung kamote. Mas masarap yung kainin lalo na at bagong ani pa.
muling paalala sa kanya nito. Tamang-tama, ito na lang po ang gagawin kong hapunan ngayong gabi. Maraming salamat po ulit dito, Lola Perla ha. Teka, taga saan nga po pala kayo? Tanong niya dito. Ay, hindi mo na kailangan pang malaman, anak. Malayo ang baryo na pinanggalingan ko. Napadaan lamang ako dito dahil hinahanap ko ang alaga kong aso. Pero naalala ko, iniwan ko nga pala doon sa kapitbahay namin. O bueno, uuwi na ako ha. Salamat ulit sa tubig. Mahabang pahayag ng matanda sa kanya. Matapos iyon ay kaagad nang tumalikod ang matanda upang maglakad palayo. Hindi na ito muling lumingon pa sa kanya. Sa halip ay tila nagtaka siya kung bakit ang bilis nitong nakalayo, gayong halos segundo pa lamang na umalis ito sa kanyang harapan. Hindi na lamang niya binigyang pansin ang bagay na iyon at sa halip ay pumasok na lamang siya sa loob ng bahay. At gaya ng inaasahan, kinagabihan ay ipinasya niyang lutuin ang kamuting kahoy na ibinigay sa kanya ng matanda upang gawing hapunan. Sinamahan pa niya iyon ng bagoong na isda bilang pampalasa. Ngunit hindi pa man niya nakakalahati ang isang piraso ng una niyang kinakain, ay kaagad na siyang nakadama ng pagkahilo at pagbigat ng ulo. Tila umiikot ang kanyang paningin at hindi na niya kaya pang gumalaw ng maayos. Maya-maya pa ay tila nagsuka na siya at nawalan ng balanse. Matapos iyon ay hindi niya na alam ang kasunod na nangyari dahil nawalan na siya ng ulirat. Nang mga oras na wala siyang malay, sinamantala iyon ni Perla na siya ring si Maligna na tunay nitong anyo. Patawa-tawa siyang pumasok sa loob ng bahay ni Damian at doon ay hinagilap niya ang kinalalagyan ng naturang mutya. Halos baliktarin na niya ang buong kabahayan upang makita lamang ang naturang bagay, ngunit nang akmanga napabaling siya sa aparador at bubuksan niya iyon ay biglang lumitaw si Liwayon sa kanyang harapan. Maligna, tigilan mo ang paghahanap sa mutya ng pana. Hindi yun karapat-dapat sa'yo. Ang mutya ay nararapat lamang sa mga nilalang na may mabubuting kalooban. Galit na pigil ni Liwayon sa kanya. At sino ka naman na nilalang na lampa at pipitsugin? Paano mo ako nakilala? Tila nais mong humadlang sa aking misyon. Natatawang sambit ni Maligna nang makita si Liwayon. Matagal na kitang kilala, Maligna, at matagal ko na ring alam na labis ang iyong interes na makuha ang mutya ng pana. Ngunit sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magtatagumpay. Wika ni Liwayon. Ganun pala ha. Sige, tingnan na lang natin kung may laban ka sa kapangyarihan ko. Pasigaw din na tugon ni Maligna at nagpupuyos sa galit ng unti-unti yung nagpalit ng anyo. Naging isang halimaw ang itsura nun at tila mas naging mabangis at tiyak ang bawat kilos at galaw. Naging malakas din ang kanyang pakiramdam, ngunit sadyang dalubhasa si Liwayon sa pakikipagtunggali sa mga aswang. Akmang susugod na sana si Maligna sa kanya, ay kaagad naman niyang ikinumpas ang kanyang kamay at lumabas ang mga naglalakihang mga itim na bilugang bato mula doon at tumama ang mga yon sa katawan ng aswang na si Maligna. Kaagad naman siyang napatumba sa lupa. Natabunan siya ng sandamakmak na mga bato at halos maibaon na ang buong katawan niya sa lupa. Ngunit kaagad siyang nakabawi at ubod lakas na inalis ang kanyang katawan sa mga nakadagan na bato. Talagang sinusubukan mo ako. Hingkantong hangal ka. Naiiritang sambit ni Maligna nang muling makabangon. Isang ubos lakas na talon ang ginawa ng aswang at nang bumagsak iyon ay nakasakal na siya sa leeg ni Liwayon. Ngunit mabilis ang ginawang pagkilos ng engkanto at kaagad itong naglabas ng mahiwagang kahoy na sibat at itinarak iyon sa balikat ni Maligna. Habang nakasakal ito sa kanya, kaagad na nakabitaw ang aswang at napatras ito sa labis na sakit. Samantala, dahil sa nilikhang ingay at kaguluhan ng dalawa, ay nagkaroon ng malay si Damian at mula sa kanyang kinaroroonan
ay kitang-kita niya ang nagaganap na sagupaan sa pagitan ng aswang na si Maligna at ng engkanto na si Liwayon. Kapwa nagpapalitan ng mga atake ang mga yon at ni isa man sa kanila ay ayaw magpatalo. Ngunit nang muling magkaroon ng pagkakataon ang engkanto na itarak sa aswang ang hawak na matulis na sibat, ay itinusok niya iyon sa binti ng aswang upang hindi iyon makalakad. Kaagad naman na nagsisisigaw sa sakit si Maligna sa isang nakakikilabot na tinig. Mas lalo iyong nagalit at mabilis na muling susugurin si Liwayon. Ngunit palaging nakahanda itong si Liwayon, kaya naman isang ihip lamang niya ay naglabas iyon ng mga munting buhangin na siyang nagpabulag kay Maligna. Ah, buhangin! Nagabulag! Hayop ka talaga! Papatayin kita, humanda ka! Galit na sigaw ni Maligna habang kumukurap-kurap ang mga mata at tila nangangapa sa dilim dahil wala siyang makita. Dahil sa nakakaramdam ng panghihina ang aswang ay unti-unti na siyang bumabalik sa tunay niyang anyo bilang si Maligna. At nagpalit ito bilang si Lola Perla. Ngunit sa huli, natapos ang kanyang pagpapalit ng anyo sa itsura ng kalapati na kulay puti at lumilipad-lipad sa ere hanggang sa muling mawala. Liwayon, anong nangyari? Bakit ka nandito? Bakit nandito si Maligna? Binalikan ba niyang mutya ng pana para kunin? Taka at sunod-sunod na tanong ni Damian kay Liwayon na sa mga oras na iyon ay patuloy na nagliliwanag ang katawan. Oo, Damian, ninais niyang nakawin ang mutya habang tulog ka at walang malay. Si Perla at si Maligna ay iisa. Si Perla ang nagbigay sa iyo ng kamuting kahoy na may pampatulog upang sadyaing pasukin ang bahay mo at sapilitang kunin ang mutya. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil pinigilan ko siya. At tinitiyak ko na hindi na rin siya magtatagumpay kung meron man siyang susunod pang mga plano upang makuha ang mutya ng pana. Tugon naman ni Liwayon. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin at sa mutya. Patawad at hindi ko to nagawang bantayan dahil sa nakatulog ako. Paghingi ng paumanhin ni Damian. Ngumiti lamang si Liwayon at tumingala bago tila isang bula iyon na kaagad na naglaho. Nagpalinga-linga pa si Damian sa paligid bago lubos na maunawaan ang nangyari. Kinabukasan, nagising si Damian na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nilalagnat siya at masakit ang kanyang kasukasuan. At dahil iyon din ang araw na kailangan nilang mangahoy ng kaibigan na si Badoy, ay dinaanan siya nito sa bahay. Pre, ano ba nangyari sa'yo? At kanina pa kita hinihintay sa bahay hindi ka naman dumating. Sita sa kanya ng kaibigan nang nasa loob na ito ng bahay niya. Hindi okay ang pakiramdam ko, pre. Ikaw na lang muna sigurong mangahoy ngayon. Baka kailangan ko muna magpahinga. Matamlay na tugon ni Damiana. Oo nga, pre. Mukhang hindi maayos ang lagay mo. Teka, ganito na lang. Hindi na lang muna ako mangangahoy ngayon. Sasamahan na lang muna kita dito. Baka may gusto kang ipagawa sa akin o ipasuyo. Mahirap ang mag-isa sa bahay. Lalo na kung may sakit ka at hindi makakilos. Mahabang pahayag ni Badoy. Sigurado ka ba, pre? Sayang naman yung araw mo ngayon. Tila nanghihinayang na wika ni Damian. Walang anuman yun, pre. Mas sayang kung isang kaibigan na tulad mo ang mapapahamak. Huwag mo na lang isipin yun. Teka, nag-almusal ka na ba at nakainom ng gamot? Nag-aalalang tanong ni Badoy sa kaibigan. Hindi pa nga, pre. Hindi kasi ako makakilos simula kaninang madaling araw. Hindi na nga ako nakatulog dahil sa sakit ng mga kalabnan ko. At nang magising ako kaninang alas 3, ganon din. Tugon ni Damian sa tila nanginginig na boses. Alam ko na, pre. Baka namatanda ka doon sa bundok nung isang araw. Hayaan mo. Pagkatapos natin mag-almusal at makainom ka ng gamot, pupuntahan ko si Apo Lakay at isasama ko siya dito para matingnan ka. Suwestyon ni Badoya. Maraming salamat, pre, ha. Buti na lang may kaibigan ako na katulad mo. Pagpapasalamat niya dito. Tanging ngiti na lamang ang isinagot ni Badoya at kumilos na iyon upang magluto at maghanda ng almusal.
Lumabas din iyon saglit upang pumunta sa tindahan at ibili ng gamot ang kaibigan. Nang matapos ang kanilang almusal at napainom na ng gamot ang kaibigan, ay nagpa siya nang magtungo sa bahay ni Apo Lakay si Badoy at nang makabalik iyon ay kasama na nga niya ang matanda. Nagsagawa ng maikling ritual si Apo Lakay matapos siyang hilutin ito at minasahi ang kanyang ulo. At ayon sa ginawang pagtatawas ay natuklasan nila na inaaswang siya ng hindi nila nakikilalang nilalang. Balot man ng pagtataka ay sinunod pa rin ni Damian ang habilin ni Apo Lakay sa kanya na inumin ang halamang gamot sa loob ng 7 araw na iniwan nito. Bueno, tutuloy na ako. Huwag na huwag mong kakalimutan ang sinabi ko sa iyo, Damian. Badoy, ikaw na ang bahalang umalalay sa kaibigan mo. Pagpapaalala niya sa dalawa bago siya tuluyang umalis. Maraming salamat po, Apo Lakay. Sana ay maging mabuti na ang lagay ko. Pagpapasalamat naman ni Damian dito. Matapos ang gamutan na iyon ay pansamantalang naging maayos naman ang kalagayan ni Damian. Kaya naman ipinasya na muna ni Badoy na umuwi muna sa bahay upang ipaalam sa kanyang mga magulang na naroon lamang siya sa bahay ni Damian at ito ay kanyang tinutulungan. Nagsabi na rin siya sa kaibigan na kinabukasan na muling babalik upang magdala ng mga prutas at gulay na kakailanganin nito. Ngunit ng sumunod na araw, sa halip na bumuti ang lagay ni Damian, ay tila mas lalo pang lumala iyon. Hindi niya mawari kung anong parte ang masakit sa kanyang katawan, ngunit ramdam niya na mas kakaiba talaga ang kanyang sistema. Akala ko naman ayos na ang pakiramdam mo, pre. Hindi ba okay ka kagabi nang iwanan kita? Kaya nga nagpasya na muna akong umuwi eh. Takang wika ni Badoy habang nakatitig sa kaibigan. Alam mo, pre, may bigla akong naalala eh. May binigay kasi sa akin si Apo Lakay na isang anting-anting. Yung alpa. Paano kaya kung patunugin ko ulit yun? Pangutra daw yun sa mga aswang at sa mga masasamang elemento. Pagbibigay alam ni Damian sa kaibigan sa hirap na boses. Sige nga, pre. Subukan nga natin lahat ng maaaring gawin para gumaling ka. Wala namang mawawala kung magtitiwala tayo. Tugon naman ni Badoy. At iyon nga ang ginawa ni Damian. Ipinakuha niya sa kaibigan ng alpa na tinatago niya sa ilalim ng kanyang higaan at hinihipan iyon. Bagamat hirap sa ginawang pag-ihip, ay nagagawa naman niyang patunugin ang naturang instrumentong anting-anting na iyon. Ngunit nang matagal niya na iyong naririnig ni Badoy, ay ito na mismo ang kusang sumita kay Damian at pinahinto na lamang iyon. Alam mo, pre, mukhang wala namang epekto yan eh. Ang sakit lang sa tenga talaga. Bukas na lang kaya natin ulit-ulitin yan bago pa maglabasan yung mga tutuli ko sa tenga. Awat sa kanya ni Badoy. Kaagad namang tumigil si Damian at muling nahiga sa kanyang papag. Tila nawalan na siya ng pag-asang gumaling pa dahil halos lumalala pa ang kanyang kondisyon sa pagdaan ng mga araw. Ano kaya kung balikan ko si Apo Lakay para tignan ka ulit? Napapaisip na turan ni Badoy. Sige nga, pre. Pakisuyo na lang. Gusto ko na talagang gumaling eh. Hindi pwede manatili akong ganito. Kinakailangan kong kumayod. Tugon ni Damian habang umuubo-ubo pa. Ilang minuto lang ay nawala na si Badoy at sa kanyang pagbalik ay kasama niya ng muli si Apo Lakay. Nang hindi umubra ang ginawa ni Apo Lakay upang gamutin si Damian, ay ibang paraan naman ang ginawa niya sa pagbabalik na iyon. Nilagyan niya ng tila maliit na butil ng uling ang pagitan ng daliri ni Damian upang doon ay malaman kung nasa katawan ba ng lalaki ang aswang na nagdudulot ng sumpa dito. Maya-maya ay tila naging agresibo si Damian at tila nagwawala na nais tumayo at umamba ng planong pananakit. Kaagad na hinawakan ni Badoy ang mga kamay niya at ubod lakas na pinigilan iyon. Pre, ano ka ba? Kami to. Ako to si Badoy. Tapos siya naman si Apo Lakay. Ano bang nangyayari sa'yo? Takang tanong at awat sa kanya ni Badoy habang mahigpit ang pagkakahawak sa mga braso niya. Hindi ikaw ang kailangan ko, pangit na binata.
Itong kaibigan mo ang nais ko sapagkat ayaw nang ibigay sa amin ang kailangan kong mutya. Ang nakakakilabot na boses na galing kay Damian. Batid ko ang nais mo makuha mula sa lalaking ito, Maligna. At alam ko rin na ikaw ang nasa katawan niya sa mga oras na ito. Umalis ka na ngayon din kung ayaw mo ako ang kusang gumawa ng paraan upang mapaalis ka sa katawan ng taong ito. Matapang na wika ni Apo Lakay habang hawak-hawak ang tubig na bintitado at iwiniwisik-wisik iyon kay Damian. Namimilipit sa sakit ang lalaki at nagsasalita ng mga wika na hindi nila maunawaan. Ayon kay Apo Lakay, ay pawang mga sinaunang lingwahe daw iyon na nangangahulugan ng kamatayan at kapahamakan. Nagkakamali ka, tanda. Kung sa pag-aakala mo na basta-basta na lang akong mapapali sa katawan ng hampas lupang lalaking ito, iyon ang pinaka-imposibleng mangyari. Malakas na boses ni Damian na tinig babae at sinabayan pa iyon ng malakas na halakhak. Pumikit ang matanda at sinabayan niya ang pag-usal ng mga Latin na salita at orasyon. Mas lalo namang nanlaban si Damian ngunit sadyang malakas din ang mahigpit na pagkakakapit sa kanya ng kaibigan, kaya naman hindi niya magawang kumawala mula dito. Ilang segundo lang ang lumipas na nasa ganoon silang sitwasyon nang maya-maya ay biglang kumalma ang lalaki at nawalan iyon ng malay. Hudyat iyon na umalis na sa kanyang katawan ang pagkakasapi ni Maligna. Matapos noon ay muling nag-iwan si Apo Lakay ng mga halamang gamot at iba pang gawain na ritual na kailangang gawin ni Damian tuwing gabi bago matulog upang maging mabilis ang kanyang paggaling. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit tila wala talagang pagbabago sa kondisyon ni Damian. At sa halip na gumaling at bumuti ang kalagayan niya, ay mas lalo pang naging masama iyon dahil sa pagkakataon na iyon ay hindi niya na magawang makakita at makalakad. Tila naging malambot at lantang gulay ang kanyang mga binti at hita, dahilan kaya hindi niya magawang makatayo. Nang gabi din na iyon, habang naroroon si Badoy sa bahay ni Damian upang samahan siya, ay kasalukuyang sumasalakay ang lipin ng aswang na kahanay ni Maligna. Napaliligiran ng angkan ng mga aswang ang labas ng bahay ng lalaki. Sinilip pa ni Badoy ang labas ng bahay kung saan ay naririnig niya ang mga pag-ungol at pag-atungal ng mga iyon na tila ba galit na galit at gutom na gutom. Nang makita niya iyon, ay kaagad niyang isinarado ang ditungkod na bintana at ang pintuan na hindi sagad ang tibay. Pre, kahit anong mangyari, huwag kang gagawa ng ingay ha. Kapag may masakit sa'yo o may kailangan ka, igalaw mo lang yung daliri mo at alam ko na kung anong ibig mong sabihin. Basta huwag kang gagawa ng anumang ingay. Pagpapaalalang bulong sa kanya ni Badoy sa nahihintakutang tinig. Tumango naman si Damian bilang tugon at tila nauunawaan naman niya ang mga nangyayari. Maya-maya ay naramdaman na ni Badoy na tila may mga mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa mismong pintuan ng bahay ni Damian. Napaantada ang lalaki at umupo sa gilid ng papag katabi ang kanyang kaibigan bago ito nagsalita habang naiiyak. Pre, kahit anong mangyari sa atin ngayon, huwag mo sanang isipin na iniwan at pinabayaan kita ha. Sadyang hindi ko lang talaga alam ang gagawin para labanan ng mga yan eh. May palagay ako na isang hukbo sila ng mga aswang na nagsama-sama para kunin kung ano yung nais nila sa'yo. Pabulong na wika ng kanyang kaibigan. Matapos niyang sabihin iyon ay narinig niya na tila bumubulong din si Damian at sa hirap na salita ay naintindihan niya na mas nais nitong ipakuha sa kanya ang nasa loob ng aparadora. Nang maunawaan ni Badoy ang nais ipakahulugan ng kaibigan, ay dali-dali niyang tinungo ang lagayan ng mga damit at doon ay kinuha niya ang mutya ng pana alinsunod sa sinabi ng kaibigan. Anong gagawin ko dito, pre? Nagtataka at naguguluhang tanong ni Badoy nang hawak niya ang mutya ng pana at muling makabalik sa tabi ng kaibigan. Tamang-tama lamang nang malakas na sinipa ng unang umataking aswang ang pintuan ng bahay at kaagad na nasira iyon.
Tumambad sa kanila ang isang malaking lalaking nilalang na duguan ang buong katawan. Ang ulo nun ay kawangis ng isang aso na kulubot ang nguso at balot ng itim na balahibo ang muka. Ngunit kasabay noon ay ang paglitaw din ng isang makinang na malagintong liwanag sa harapan ng aswang. Inilabas ng liwanag na iyon si Liwayon. Kaagad na nasilaw ang naturang nilalang at napaatras iyon. Iwinasiwas ni Liwayon ang kanyang kapa na nasa likuran. At sa isang iglap lang ay tila mga papel na hinipan ng hangin na nagtalsikan ang mga aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Matapos iyon ay biglang lumitaw naman si Maligna sa anyo ng pagiging pangit na aswang sa harapan ni Liwayon at kaagad niya iyong sinunggaban. Ngunit hindi pa man nakakalapit si Maligna ay biglang may sumiklab na paikot na mga apoy sa harapan ni Liwayon. At dahil huli na ang lahat, ay kaagad na nahagip ng apoy ang katawan ni Maligna. Nagkikikisay siya sa sakit at hindi mawari kung paano aalisin ang apoy sa kanyang katawan. Ngunit mas lalong nag-iba ang anyo ng aswang at naging isa iyong napakalaking aso na may katawan ng isang matabang baboy. Mas naging malakas iyon kumpara sa anyo nito kanina. Sinamantala naman iyon ng kanyang mga kasama at sabay-sabay na nagsisugod ang mga ito kay Liwayon. Muli, ikinampay ni Liwayon ang kanyang kapa at doon ay kinulong ang mga aswang sa loob. At nang ibuka niya iyon ay muli ay pawang mga wala ng buhay ang mga aswang na humandusay sa lupa. Ang mga kalahi ni Maligna na kanina ay nakakulong sa loob ng kapa ni Liwayon ay nagsibagsakan. Nang makita ni Maligna na nagkamatay-matay ang lahat ng kanyang kasamahan, ay labis ang kanyang galit at umangil na puno ng puot at hinagpis. Nagwawala ito sa labis na galit at tila isang dambuhala na hindi maawat sa ginawang pag-atake. Samantala, habang nakatitig lamang si Badoy sa nasasaksiyang pangyayaring yon at nakaratay pa rin sa higaan si Damian, ay nagulat siya nang biglang lumitaw ang mutya ng pana na kanyang hawak at kusa iyong kumawala sa kanyang kamay na tila may sariling isip na gumalaw patungo kay Liwayon. Lumutang-lutang iyon sa harapan ng engkanto na tunay na nagmamay-ari sa kanya at doon ay tinitigan lamang niya iyon na para bang kinakausap at may ipinag-uutos. Ihipan mo ang anting-anting na alpa. Huwag kang titigil hanggat hindi mo ito nakikitang nakatarak sa aswang, ang mutya ng pana. Tila utos iyon kay Badoy na wika ni Liwayon. Kaagad namang kumilos ang lalaki at kinuha ang alpa sa kamay ni Damian na nakaratay pa rin sa higaan. Mabilis niyang inihipan iyon upang lumikha ng kakaibang tunog. Kaagad namang nakaramdam ng pagkairita si Maligna sa kanyang narinig. Kaya naman nawawala siya sa konsentrasyon. Habang lumulutang ang naturang mutya, ay naging 6 na piraso iyon at ang lahat ng iyon ay may kanya-kanya at kakaibang kulay na animoy isang batong hiyas. Sinamantala naman ni Liwayon ang panghihina ni Maligna at sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay tila isang sibat ng pana na mabilis na tumusok sa ulunan ni Maligna ang 2 patusok na mutya ng pana. Kaagad namang iyon sinundan ng kasunod na pagkumpas muli ng kanyang kamay. At sa ikalawang pagkakataon, tumusok naman ang 2 sibat sa likurang bahagi ni Maligna na ng mga sandaling iyon ay tila babagsak na sa lupa. At ang ikatlong pag-atake ng mutya ng pana ay pinatama iyon ni Liwayon sa dibdib at sa puso ng aswang na hinang-hina na. Nang tumama ay kaagad na bumagsak ang aswang sa lupa at naging kulay itim na likido na lamang iyon at tila kumukulo. Ilang saglit lang ang lumipas at tila hinigop ng lupa ang itim na likido at tanging usok na lamang ang naiwan sa pinagmulan nito. Matapos iyon ay tila isang himala ang biglaang pagbuti ng kalagayan ni Damian at nakatayo na siya mula sa kanyang hinihigaan. Pre, ayos ka na? Salamat naman sa Diyos at magaling ka na.
Pasasalamat ni Badoy habang naiiyak pa. Maraming salamat at hindi mo ko iniwan at pinabayaan, pre. Tunay ka talagang kaibigan. Pagpapasalamat niya sa kaibigan. Ang tunay na magkaibigan, di ba walang iwanan? Natutuwang wika ni Badoy at inirapan pa ang kaibigan. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay daan upang matuldukan ang kasamaan ng mga lahi ng aswang na labis ang kagustuhan na mapasakamay nila ang mutya ng pana na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Kung nangyari iyon, magiging immortal ang mga aswang at hindi na matitigil ang kanilang kasamaan kailanman. Mahabang pahayag ni Liwayon habang nakangiti sa kanila. Maraming salamat din sa iyo, Liwayon. Ngayon ko naunawaan na hindi pala lahat ng mga engkanto ay masama. Ang iba, katulad mo, may pagpapahalaga din sa buhay ng mga mortal. Pagpapasalamat na wika ni Damian. Bagamat nagtataka, ay hindi na lamang nakiusyoso pa si Badoy at mataman na nakikinig na lamang sa usapan ng dalawa. Masayang nagpaalam si Liwayon sa kanila hanggang sa naglaho na iyon sa kanyang liwanag. At dito po natatapos ang ating kwento. Sana ito'y inyong nagustuhan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.